Ngayong gabi, nais kong dalhin sa atin ang isang napakagandang aralin. Steadfast Christianity is living our newfound life in Christ. Ang pagiging matatag na Kristiyano ay ipinamumuhay natin. Living our life that is found in our Christ. Okay? Kung sa totoo ang mga Kolosas ay pilit na hinihila ng sanlibutan, pabalik doon sa dati nilang buhay. Kaya kung tutusin natin doon sa chapter number 2, ay binigyan yan ng panahon ni Apostle Paul. Sa verse number 16, kung matatandaan po natin, ang sabi ni Apostle Paul, "Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or of the new moon or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ." So, sapagkat merong mga tao na nagbabalik sa kanila doon sa kanilang dating mga klase ng pananampalataya at buhay. At they are being judged accordingly. So, si Apostle Paul dito sa chapter 3 verses 1 to 11 ay muli hinimok niya ang mga taga-Kolosas na i-realize nila yung bago nilang buhay sa Panginoon. Okay. Apat na mga verses ang gusto kong titingnan natin. Verse number 1, sabi ni Apostle Paul, "If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God." So he is talking about the risen Christ and our being risen again with Christ. Now, alam natin na ang resurrection, the word risen with Christ talks about resurrection. At ang resurrection, ito po ay yung vital doctrine and without which our gospel is not complete. Okay? The gospel is an empty doctrine. Isa lang siyang istorya without power. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians ni Apostle Paul, doon po sa mga taga-Korinto, look at your Bibles, 1 Corinthians chapter 15. Ang mga bagay na ito, dinidiscuss niya yung resurrection. Verse number 12, inumpisan ni Apostle Paul. Okay? Ang sabi po, "Now if Christ be preached that He rose from the dead, how say among you that there is no what? Resurrection of the dead?" Bakit may nagsasabi sa inyo na walang katotohanan yung pagkabuhay na magmuli? Pwede ba yun? Sabi nga ng mga taga-Korinto, remember that in Corinth, ito po ay mga thinkers, okay? Mga philosophers, kasama yan ng mga Athenians, mga nag-aaral, mga so-called mga matatalino na mga tao. At noong panahon ni Apostle Paul, pumunta siya doon sa Mars Hill, nag-preach siya. Maraming mga Epicureans, maraming mga Stoics, maraming mga philosophers, nakinig sa kanya, pero nagtataka sila, pwede bang mangyari na mabuhay na magmuli ang patay? Sapagkat alam nila na pag namatay na, wala na. Ganun ang kanilang doktrina, ganun ang pagkakaalam ng isang tao pag namatay. Kaya nga, ang mga tao noon, nabubuhay lang sila, eat and be merry, for tomorrow you will die. Ganun ho ang kanilang buhay. Kaya kung anong maisipan mong na maganda at naisipan mo na magpapasaya sa'yo, ang kanilang katuruan, gawin mo na ng gawin. Kasi nga, pag namatay ka na, wala na. Kasi wala na naman eh. After you die, you die. Pagkatapos ito si Apostle Paul would come to them at sasabihin niya that Jesus rose from the dead. Sabi niya, pwede ba yun? How can a man when he die rise again? Verse number 13, anong sabi ni Apostle Paul?
Verse number 13. But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. Kung iisipin natin na hindi nga totoo ang pagkabuhay na magmuli, ay hindi totoo nga na si Kristo ay hindi na buhay na magmuli. If the resurrection is not a fact, if resurrection is just a mythology lang, parang kwento ng Man of Steel, parang kwento ng Captain Barbell, para lang siyang kwento ni na sino yun, yung power, yung dalawang twins, yung babae na Power Puppy, Super Twins, yan. Kumaga yung mga league, yung sina Aquaman, sino pa ba? Di ba yung lumalangoy na mabilis, Aquaman yun, di ba? Okay, yung may hawak ng kalawakan, sino naman? Police Patola yata yun, yung may hawak ng kalawakan. Kung ang resurrection, sabi ni Apostle Paul, kung ang resurrection ay kagaya lang yan, talagang wala nga. It's just a myth. Yung bang masaya lamang na pinag-uusapan kasi kwento. It's just an empty story. Kung yun ang mangyayari, sabi ni Apostle Paul, hindi na nga talaga muling nabuhay ang Panginoon. There could be no resurrection. Verse number 14. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Kung hindi nabuhay na magmuli, ibig sabihin, walang pagkabuhay na magmuli, ay bakit pat nangangaral kami? Ano nang itong ginagawa namin? Ano naman yung ating ginagawa na nangangatok bahay-bahay? At ano yung ginagawa natin na ipag-usap sa mga tao diyan sa labas? Ano yun? Nagsasayang lang ng oras. Abay, maigi na nga lang na pumunta ka doon sa bahay niyo at manood ka ng Man of Steel o kaya ng Harry Potter. Sapagkat pareho lang yun. Pero sabi ni Apostle Paul, verse number 15, Yea, and we are found what? False witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. Ay, di ba yun ang katotohanan? Na ikay nagsasalita na nabuhay na magmuli si Kristo, pero hindi naman pala. Eh, di ikaw nga ay isang sinungaling. Gumagawa ka ng istorya. Nagawa ka lang ng istorya para ikaw ay hindi hulihin. Yung magtuturo ka. Whom He raised up. Kasi sabi natin, ang resurrection, it was God that has the power to rise, to make a person rise again. And it was the power of God that rose Jesus from the dead. Verse number 18 or 16, For if the dead rise not, then is not Christ raised. Kung hindi totoo ang resurrection, kung yan ay isang kathang isip lang, na magandang isipin. Ay, di ba tayo naiinganyo sa mga bagay na parang kababalaghan? Kapag may mga nagagawang imposible, natutuwa tayong panoorin. So kung gano'n ang treatment natin sa resurrection, then, na hindi naman totoo, then, Christ has not been raised. And if Christ, verse 17, be not raised, your faith is what? Ano yung ginagawa mo? Dapat doon ka na lang, nagsayaw-sayaw ka na lang at nanood ka na lang ng sine. Amen? Eh bakit ka pa naririto? Kung ang treatment mo sa resurrection is just a myth, isang magandang istorya. And sabi verse 18, Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Kaya nga verse 19, ano sabi niya? If in this life, kung hindi na buhay na magmuli si Kristo, at dito sa buhay na to, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most
Miserable. Biro mo yan, napaka-miserable buhay mo. Bakit miserable? Ikaw, hindi ba tayo ay, imbis na tayo ay nandun sa swimming pool at tayo naliligo ngayon? Tama? At yung mga maiksing mga suot ninyo ay hindi nyo na isinusuot. Pinahaba na. Ay di sayang nga lang. Miserable. Eh, mga babae nagpapatubo ng buhok. Dati-dati, kung sad-sad yan. Ang buhok, yung mga lalaki naman, kahit walang buhok, nagpapahaba. Biro mo yan, napaka-miserable na buhay. If Christ was not risen from the dead. Verse 20. But now is Christ risen from the dead. Amen. But now is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that sleep. Verse 21. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made what? Alive. Kaya nga, dahil diyan sa resurrection, we are indeed happy kahit kuminsan mayroon tayong mga problema. May mga bagay dito sa ating buhay na hindi natin maalis. May mga bagay na pumipigil sa atin. But one day, when God is going to raise us up, then everything, we will be freed from all the limitations of this world. Kaya nga, ang resurrection ay napakahalagang bagay. Sabi ng ni Apostle Paul, dapat yan ang i-realize ng isang Kristiyano. Because the resurrection is actually the power of God. Ang kapangyarihan ng Diyos. Yung iba, anong gusto nilang kapangyarihan? Pera. Kaya kahit pera ng bayan, kinukuha. Dahil alam nila na yun, baka pag sila nagkapera, nagkamal ng bilyon-bilyon, magiging makapangyarihan na sila. At sasabihin, kontrolado ko ang gobyerno. Bakit ho? Sapagkat may pera siya. Pwede niyang maglukluk ng kahit sino. Siyempre, pag may pera ka, akala nila yung kapangyarihan. Ano bang kapangyarihan na dapat nating hinahanap? Dapat nating hanapin that resurrection is God's power. Look at your Bibles, Romans chapter 8. Verse number 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. So he's talking about the literal resurrection of the body. Itong katawan. Na once ito ay mamayapa, he will lie lifeless one day. Pero ito sinasabi ng Panginoon, He will make that body rise again. Tingnan niyo sa 1 Thessalonians chapter 4. Over in the pages of the scriptures, makita natin ang salita ng Diyos patungkol sa resurrection. 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 to 18. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall what? Rise first. Alam po ninyo, ang dapat na ipagpasalamat natin, ang totoong kapangyarihan ay yung kapangyarihan na muling bumuhay sa patay. At sino ang mayroon lamang niyan? Walang iba kundi ang ating Diyos. At sino lang yung may pag-asa niyan kundi tayo na mga Kristiyano? Are you saved? Ikaw ba ay totoong nananampalataya sa Panginoon?
Ito ang nais niya na makita natin. Ito ang dapat na ninanamnam ng isang Kristiyano is the power of Christ, is the power of God to raise the dead again. Hindi ba yan ang problema ng buong sanlibutan? Kaya nga, kumukuha sila, they are all in research how they would prolong life. Di ba yan ang buong mundo? Kaya sila gumagastos ng napakaraming mga pera, napakaraming mga dalubhasa, nag-aaral papaano ba ang buhay ay mapahaba at papaano ba ang buhay ay hindi na mawala. Kaya nga meron pang pinagbabatehan ngayon yung cloning. Biro mo yun, lalo na pag ikaw ay matanda na at malapit ka nang mamatay, ay meron ka ng kamukha at meron ka ng clone. Payag kayo? Parang masarap nga naman yun, ano? Yung hindi ka na mamamatay. Biro mo ang buong mundo naroon ngayon sa ganyan. Makikita natin na wala diyan sapagkat ang may akda ng buhay at ang may akda ng resurrection ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, I am the resurrection and the life. So it tells us the power of God. Kaya nakakalungkot kung ikaw ay Kristiyano naghahanap ng ibang kapangyarihan. Ano bang kapangyarihan na nais mo? At ano bang magbibigay sa iyo ano bang magbibighani sa iyo na kapangyarihan? Dapat po ay maunawaan mo bilang Kristiyano that you have a powerful God because He is the author of resurrection. But you see sa verse number 1 na ating binasa kanina, sabi ni Apostle Paul, if ye then be risen with Christ, ibig sabihin, hindi pa tayo namamatay. Pero ang sabi niya, you are now risen with Christ. Namatay ka na ba? That you are now risen? Ano tinutukoy niya? There is what we call the spiritual resurrection, or the resurrection, or the making alive of the spirit that is dead. Tingnan po ninyo in Ephesians chapter 2, verse number 1. Ephesians chapter 2, in verse number 1. Sabi na salita ng Diyos, and you hath He quickened who were dead in trespasses and sin. Sa totoo lang, kapatid o kaibigan, ang taong hindi ligtas, patay, he's dead. You are dead. Dead in what? Dead in trespasses and sins. Kaya nga hindi ka makaunawa, ang unsaved, hindi makaunawa ng salita ng Diyos. Wala kasi siyang buhay. At kung ikaw ay patay, kinakailangan ikaw ay buhayin. Amen? Ano ang pangbuhay ng Panginoon? It is the gospel. Amen? Kaya bilang mga anak ng Diyos, tayo ay nakaranas ng quickening of the Spirit. At ito yung tinutukoy sa verse 1, if ye then be risen with Christ. Amen. If ye then be risen with Christ. Say, ikaw'y nabuhay dahil dati ikaw ay patay. Ano sabi ng verse number 2? Wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Verse number 3, among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others.
gusto makita ni Apostle Paul at ipakita ni Apostle Paul sa mga taga-Kolosas yung katotohanan na yan, na kung ikaw ay naligtas, dapat pahalagahan mo yan, sapagkat dati ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, pero dahil ngayon ikay muling nabuhay, if you then be risen with Christ, ay wala ka na doon sa kasalanan. God has made you alive. Kaya nga ho, ang totoo na nagpapabigay sa atin ng kagalakan ay hindi nga talaga pera. Kahit may pera ka, kung ikay nabubuhay sa kasalanan, ikaw ay patay. Kahit ikay may malaking bahay, hindi ho yun ang magpapasaya sa totoo sa Kristiyano. Magpapasaya sa Kristiyano, makita niya na siya'y binago na ng Panginoon. Kaya isipin mo, kung hindi ka naligtas, saan ka ba ngayon? Hindi ba kayo nagpapasalamat kayo mga young people na ang inyong mga magulang, lalo na ang inyong tatay, ay binago na ng Panginoon? Amen? Eh kung hindi naligtas ang mga yan, nasaan yan at anong ginagawa sa araw na ito at sa oras na ito? Si Papa naman kasi mahirap eh. Eh ba't mo tinawag na Papa? Mahirap lang siya, hindi ako binibigyan ng pera. Yung mga kaibigan ko, na meron na silang mga cellphone, meron na silang mga kung ano-ano. Ako naman, pangkaskas pa rin ng yelo. Yan ang nagpapasaya sa'yo. Hindi ka nagpapasalamat na siya'y binago ng Diyos. Ano ba magpapasaya sa isang Kristiyano? Yung ating buhay ay binago na ng Panginoon. Amen? Kaya tingnan niyo yung mga hindi ligtas ang kanilang mga magulang. Tingnan mo ang klase ng buhay. Oh, malaki nga ang bahay, pero panay ang inuman. Malaki ang bahay, pero panay ang away. Pero maraming salamat kung naligtas ang nanay at tatay mo. Amen? Kung ikaw ay may asawa, hindi ba kayo magpasalamat na naligtas yung asawa mo? Nahanap ka ng hanap ng wala kang pera dyan, honey, hindi na tayo honey, wa pera pag may honey. Pag may pera, honey tayo. Hindi ka nagpapasalamat na binago yang misis o kaya binago yang mister mo. Amen? Ano magpapasaya sa'yo? At mga magulang, hindi ba tayo namasaya sapagkat ang mga anak natin ay tuluyan at patuloy na binabago ng Diyos? Ano, wala silbi naman itong mga anak na ito. Hindi man lang kami mabigyan ng pangsine. Ay, magpasalamat ka na yan ay binuhay na magmuli ng Diyos. Amen. Kaya nga yan sinasabi ni Apostle Paul. Marami sa mga taga-Kolosas are going back to their old life. You know why? Because they have not realized that they have been risen with Christ. Na tinatalo tayo ng mga advertisement ng sanlibutan. Na kung hindi ka maputi, hindi ka masaya. Kaya anong ginagawa? Bibili ng mga pampaputi. Nagagalit sa magulang kung hindi magbibili ng maputi, na pampaputi. Talong-talo tayo ng advertisement ng sanlibutan na dapat meron ka nito sa inyong bahay, meron ka ito, dapat meron ka niyan. Na panabagang yun ang magbibigay sa atin ng kagalakan sa ating buhay. Hey, if ye be risen with Christ, seek those things which are above. Dapat kayo magpasalamat sa Diyos na ikay naligtas. Ang sinasabi ni Apostle Paul, and that salvation has brought us another life in Christ. Kaya ho, sabi ni Apostle Paul, ang dapat na pagsikapan mo, ang dapat yung pagsikapan kayong mga taga-Kolosas, ay dapat lamang seek those things which are above.
Like a woman who has lost a coin, that she would seek that coin all over her house. Ano sa noong unang panahon, dahil sa wala pang kuryente, meron silang lampara, pero ang bahay po ng mga Hudyo ay meron isang maliit lang na bintana, parang pugad ng ibon, at saka isang pintuan. Ganun lang ho yun. Kaya nga doon sa parable of the coin, the lost coin, makikita natin na yung nawalan, sabi niya, ang ginawa niya ay hinalwat niya lahat yung mga nandun sa kanilang bahay. Para saan? Hanapin ang lost coin. At nung makita niya yung lost coin, nagpakasaya siya. Tinawag pa niya yung mga kapitbahay niya. Magkano kayang ginastos niya? Hindi niya, lost coin. Eh di lugi pa siya. Ano ang puntos ng Panginoon yan? That is how to seek. And when you seek something else and you found that which you sought for, then you must be happy. At ito'y sinasabi ni Apostle Paul, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Yan ang magbibigay sa'yo dapat ng kagalakan. Kaya nga, hindi mo iisipin sana, hindi na lang ako na-save. Sana hindi na lang ako napunta na simbahang yan. Sana hindi ko na lang nabasa ang Biblia. Biro mo yan. Siguro kung unsaved pa ako ngayon, may asawa na ako ngayon. No? Nung ma-save ako, hirap-hirap mag-asawa. Siguro kung unsaved ako, pag ganitong oras, nandun ako ngayon na naglalangoy. Saan ka naglalangoy, kapatid? Lalangoy sa kasalanan. Doon ka masaya? Sa kamunduhan, sa kasalanan? Hindi ka magiging masaya doon, kapatid. Because sin, you will only enjoy sin for a season. Yan ang totoo. Kaya, ang sabi ni Apostle Paul, you must realize that you have been risen with Christ. You have been risen with Christ. And so seek those things which are above. And just like the shepherd that sought for the lost sheep, anong ginawa niya? When he had 100. Di ba kung meron ka 100 na walang isa, sasabihin mo, meron pa naman akong 99. Hayaan mo na siya. Pero ang ginawa ng shepherd, iniwan ng 99. Pagkatapos ay hinanap yung nawawala. Pagkatapos nung nakuha niya nung nawawala, inilagay niya sa kanyang balikat at umuwi siya, rejoicing. Ang puntos sa Panginoon, when we seek those things which are above, then we must be very, very happy then. Sapagkat nakita natin ang ating hinahanap. Life, therefore, is seeking things above. Yan ang buhay natin. Makinig ka sa akin, kapatid, ang buhay natin ay hindi paghahanap ng pera o kaya paghahanap ng mga libro na sanlibutan. Ang buhay mo ay paghahanap ng mga bagay na nasa sangkalangitan. Yan ang buhay natin. Kaya kung minsan dapat talaga ipalitan natin yung ating term, maghahanap buhay lang ako. Parang patay ka, wala ka pang buhay, no? Hanap buhay lamang. Hanap dumi. Hindi ba yun ang sabi ng Panginoon? Ang mga pera, ang lahat ng kayamanan na sanlibutan, ang sabi ni Apostle Paul, I have counted them, but, biro mo yun, dumi. Tapos ang hinahabol mo ay dumi. Kaya ikaw ay amoy dumi. Amen? And may kita natin bilang mga anak na Diyos, if you are saved, and if you have been risen with Christ, seek those things which are above. Yan po ang magpapatibay sa iyo kung paano ka maghanap. Ang hanapin mo ay ang bagay na naroon sa sangkalangitan. Seek those things which are above. Because you have been risen with Christ. Amen? Are you risen with Christ?
then seek those things which are above. Yun ang tunay na magbibigay sa iyo ng kagalakan. At yun po yung buhay natin. Seek those things which are above is a continuing life. Yan ang buhay natin. Kaya every now and then, kaya hindi tayo nag-absent sa pagbabasa ng salita ng Diyos because we want to seek those things which are above. Kaya tayo hindi na ma-absent sa gawain ng Diyos because we want to seek those things which are above. Kaya nandito ka na rin lang, ay lagay mo ang iyong puso at yung isipan sa paghahanap sa mga bagay na nasa sangkalangitan. Amen? Makaunawa ka. Kung nauunawaan mo, nabibless ka sa salita ng Diyos, ikay magpasalamat. Many a times or many years back, ang sabi ng pastor, kung sino ang pinagpala sa salita ng Diyos, pumunta sa harapan. At kayo ay manalangin, makipag-usap sa Panginoon. At doon sa aking kinauupuan, hindi ako matinag-tinag. Sabi ko, hindi naman ako pinagpala eh. Ay tapos yan ay pag-usap sa akin. Sabi niya, ba't hindi ka pumupunta sa harapan? Hindi naman po kasi ako pinagpapala. Nakakalungkot ka naman. Yung iba pinagpala, ikaw ay hindi. And so I had to start to look at myself, to look at my heart. Bakit nga ba? Bakit sila pinagpapala, Panginoon? Ba't ako kapag may invitation na yung mga pinagpala ng salita ng Diyos, pumunta sa harapan, may pag-usap, magpasalamat sa Diyos, ako ay hindi? And then the Lord started to reveal to me. Kasi hindi ka naghahanap. Pag ikay umupo diyan, hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Hanapin mo ang kaunawaan. Hanapin mo at you ask God that He would bless your heart, that He would really touch your heart kapag ikay nakikinig ng salita ng Diyos, na ikaw ay kausapin din ng Panginoon. At yun ang aking sinisik every now and then when I go to church. Maupo diyan, nauupo din. At sabi ko, Panginoon, let your word really touch my heart. Mahipag-usap ka sa akin. At maraming salamat sa Diyos. Hindi siya po ay nakikinig ng panalangin. When He knows your heart, He would give you what you desire. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon. One time, ang isang problema ko niyan, yung katotohanan ng langit. At tapos ay natatandaan nyo, kung kayo ay matagal nang nag-attend dito, si Brother Riley, nag-preach siya noon, pero hindi siya kalakasang mag-preach. Ang ginawa lang niya, binasa niya Revelation. At sinabi niya, ito ang langit. This is heaven. This is where we are going. This is what the promise of Christ is. At kahit kailan hindi tayo lalabas yan sa bagay na yan. He was telling that in English. Sinasabi niya yun, nakikita ko. And I thank the Lord. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat that you have touched my heart. I'm going to heaven when I die. At magmula noon, umpisa na ng Panginoon nangungusap sa akin. And when I come to the church, seeking those things which are above. Pag ikay pupunta sa simbahan, you must seek those things which are above. Kaunawaan, God should touch your heart. Sapagkat yan po ang dahilan bakit tayo nabubuhay. Why Jesus has made us alive again. Amen. If you then be risen with Christ, then seek those things which are above. Unless you are unsaved. Kung hindi ka ligtas, you need to be born again. But if you are saved, you are risen again with Christ. Amen? Kung ikaw ay ligtas. Now, verse number 3. The second that Apostle Paul would like the Colossians to know and to realize, verse number 3, for you are dead, and your life is hid with Christ in God. Life hid with Christ. Our life is hid with Christ. Napakayaman ng mga talatang yan. Una,
tinutukoy nito ang buhay natin ay dahil sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Sa harapan ng Diyos, tandaan mo, sa harapan ng Diyos, tayo ay makasalanan at nararapat lamang na parusahan at nararapat lamang na pahirapan dahil sa ating mga kasalanan. Yan ang buhay natin. Yan ho tayo sa harapan ng Diyos. At sabi ng salita ng Diyos, the wrath of God abides in us. Dahil sa kasalanan, our sin has separated us from God. Sa harapan ng dakilang Diyos, tayo ay mga walang silbi. Dahil sa kasalanan. We are nothing in His sight. Sinners! Kinakailangan parusahan, kinakailangan sunugin. Kung kagaya ng mga basura na ayaw nating ilagay sa ating tahanan, itinatapon natin, sinusunog natin, ganun din ang ating kalalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya wala makakapagmalaki sa atin na tayo ay mayroong silbi sa harapan ng Diyos. Wala ho. Wala tayong silbi sa harapan ng Diyos because we are sinners. Ay matalino ako kahit na ikaw'y matalino at ikaw ang pinakamatalino. Alam mo, sabi ng Diyos, yung kamangmangan ng Diyos, kahit pagsamasamahin natin ang katalinuhan ng buong mundo, mas matalino pa rin yung kamangmangan ng Diyos. Yan ang dapat mong tandaan. Makapangyarihan naman ako. Sa harapan ng makapangyarihang Diyos, tayo patay na. You're dead. Patay kang bata ka. Wala kang talaga silbi. You're nothing. We are nothing because we are sinners. Akala ng iba kasi dahil matikas ang kanilang tayo, dahil meron silang kaisipan, dahil may pera, dahil meron silang mga kapangyarihan, dahil may boses sila, may pagmamalaki na sila sa Diyos. No way, Jose. Sabi ni Apostle Paul, dapat yung tandaan, iyan ang ating kalalagayan, but your life now is hid in Christ. Kaya lang tayo nagkaroon ng kabuluhan sa Diyos. Kaya lang tayo nagkaroon ng the sense kung bakit tayo nagkaroon ng halaga ay dahil lamang sa buhay na ginugol ng ating Panginoong Jesucristo. Amen! Ang ating Panginoon ay nagpakababa in His incarnation, in His rejection, in His suffering, in His death on the cross, in His resurrection. We have been made alive. At yan ang dapat mong tandaan, hindi yung natapos mo, hindi yung pera mo, hindi yung accomplishment mo. And never hide on your accomplishment. Never hide on the things that you have known. Hide your life in the life that is in Christ. Doon ka magtago. Because our life is only hid with Christ. Our life is hid with Christ. Ang ibig sabihin din yan, ang buhay na gaya ng isang hidden treasure. Nung sinasabi na, your life is hid in Christ. Yun pong salitang hid. Yan po ay iginaya saan sa hidden treasure. Yung nakatago na yaman. Amen. Ibig sabihin, yung kayamanan, tinutukoy ng Diyos na ang buhay na natin sa ating Panginoon is just like a hidden treasure. Kinakailangan lamang na ito'y ma-discover, kinakailangan lamang ito na ma-develop upang ito ay maging kapakinabangan because your life and my life is hid with Christ. Kaya makikita natin kung minsan, itong taong ito parang patapon. Wala yata akong makitang kayamanan dito, parang basura. Sa tingin mo lang yun. But if that person becomes alive in Christ and he gets saved, hindi mo lang alam kung anong treasure nakatago diyan. Amen. Ano? Sino nga mag-aakala sa buhay na yan? Di ko talaga maubos maisip, Pastor Ed, bakit siya nagkaganyan? Bakit isang napakalaking gawain? Kasama lang naman siya sa bahala na gang. Wala naman talagang may pagmamalaki. Ang sabi nga niya, ako, limang school ang aking pinasukan nung high school. Anong ibig sabihin nun?
5 school ang pinasukan bago makagraduate ng high school. 4 na taon lang noong panahon ang high school. Oh, isipin mo anong klaseng buhay meron siya. Yung iba ayaw nga sa kanya eh. Tinatakbuhan. But you see, God, when His life was hid in Christ, there is a great treasure. Kaya nga kapatid, kung ang buhay mo, sa tingin mo parang wala naman, parang ako walang magagawa sa Diyos, sa tingin mo lang yun. If your life is hid in Christ, there is much treasure. Are you saved? Amen. Kaya nga dapat magpakasaya ka. Bakit ka pa kinakailangan bumalik sa sanlibutan? Anong klaseng buhay doon? Sabi ni Apostle Paul, babalik kayo, your life is hid in Christ. Don't you know that your life is hid in Christ? There is a hidden treasure, meron nakatago na magandang bagay diyan na hinihintay ng Diyos kung ikaw lamang ay susunod sa kanyang kalooban, that He can make the most out of that life. Amen. For God is a God of impossibility. Kaya nga, ang buhay na na kay Kristo, hindi dapat nating ipinagpapalit ito sa isang platitong mani. Amen. Pero mo itong si Iso, pinagpalit niya. Ay, aanhin ko tong birthright na ito, mamamatay naman ako. Kaya akin na lang isang platito at gustong kumain. Pero mo yan, ipinagpalit niya yung buhay niya as the firstborn, para lamang sa isang pagkaing nabubulok. Mga anak ng Diyos, dapat mong tandaan, kapatid, huwag ipagpapalit ang buhay. Huwag mong ipagpapalit yung buhay mo sa isang bagay na mawawala. Amen. So life is hid with our Christ. Ang buhay natin na kay Kristo ay huwag din natin itong ipagpapalit sa isang oras ng telenovela. Amen? Amen. Kung minsan ay hindi a-attend ng prayer meeting kasi katapusan na po eh. Ahay! Ahay! Huwag mong ipagpapalit ang buhay mo na kay Kristo. Saan? Sa mga makamundong bagay. Because you see, God has put your life in the life of our Christ because He wants to unravel that hidden treasure in you. Amen. Tingnan ko itong mga kabataan na nandito nagsuko ng buhay. Amen. Ano bang makukuha natin din eh? Wala tayong makukuha, pero may magagawa ang Diyos. Amen. Amen. Ano tayong makukuha? Hindi tayo po pwedeng magmalaki sapagkat ang mga bagay na yan, if that person is saved, God can do miracles. Kaya huwag mong ipagpapalit yan. At huwag kang mangmamata ng buhay ng may buhay. Dahil ikaw ay mas matalino at mas magaling. Minamata mo na lang yung isa. Ay kaawa-awa ka. Ang buhay natin that is hid in Christ. At kayo kung ikay minamata ng sino man, hayaan mo lang. Hayaan mo na ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Dahil lamang ikay napulaan ay aalis ka na. Dahil ikaw ay napagtawanan ay ayaw ko na. Pinagtatawanan lang ako. Eh paano wala na silang makitang treasure sa'yo? Hidden pa. Kaya hayaan mo na Diyos ang maglabas ng treasure na yun. What you should do is to stay. Amen? Amen. At hayaan mo na ang Diyos ang gumawa. Our life is hid with Christ. Sa tingin mo, pag ikay babalik sa buhay mo, ma-unearth pa yung hidden treasure? Of course not. Lalong matatabunan. Kaya bilang mga anak na Diyos, sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Colosas, huwag ninyong babalikan yung buhay nyo doon. Ano mangyayari sa inyo?
life that is hid with Christ also means na ang kaluwalhatian ay hindi pa ho nahahayag. Mahahayag pa lamang yan sa pagdating ng tagapagligtas. Tingnan po ninyo, 1 John chapter 3, verse number 2. 1 John chapter 3, in verse number 2. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, or we shall see him as he is. Amen. Dapat bilang anak ng Diyos, mga kapatid, ay huwag tayong manghinawa. Sa ngayon, marahil wala siya nakikita sa ating maganda. At wala ka rin nakikita maganda pa sa iyong buhay. Pero ito ang panahon ng Panginoon na dapat natin panghawakan. Isang araw sa kanyang pagbabalik, do you believe that Jesus is coming? I may not be the man that people want me to be. But when my Jesus returns, at sabi ng Panginoon, then He would show us the glory. Yung kaluwalhatian na pinano niya para sa atin. Kaya hope, you keep on. Amen? Keep on. Mag-stay ka lang. Ano man ang hirap, ano man yung mga balakid sa buhay mo. At bilang anak ng Diyos, darating naman ang panahon, your life is hid with Christ. Ito nga'y sinasabi ni Apostle Paul, our blessed hope. Kaiba ho tayo saan? Sa sanlibutan. The world has no hope. But we have hope in Christ. Because our life is hid in Christ. Amen? Amen. 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 Patuloy lang, kapatid. Kung minsan nang lalamig, well, our life is hid with Christ. Just keep on. And then verse number 4, not only that our life is hid with Christ, sabi ni Apostle Paul, verse number 4, when Christ, who is our what? Life. Ang bihira. Jesus, the life of Christ is our life. Yung bang ang buhay natin, kasi sinabi natin, pag wala na si Kristo, patay na tayo. Ano ibig sabihin na? And what is the life of Christ? The life of Christ is a life of purpose. Ang buhay po ng ating Panginoon. Remember that 33 years He spent on earth. Diba? 30, ilang taon ang Panginoon Kristo nung siya'y ipako sa krus. 33. So, ibig sabihin, napaka-unting panahon ang kanyang ginugol saan dito sa lupa. Just imagine. Brad, ilang taon ka na? 50 golden boy. Paano nga ba tumingin na lalaki sa... Yung siko, ha? Yung siko, pag mayroong pagkadulihan dito, paano matingnan? Ang lalaki daw na ganito. Ang babae kan. Biro-biro lang yung mga yan, ha? Baka naman nahalata na talaga. Meron pa akong isang test. Okay, anyway. 33 years siya, 50 years. Ikaw, Jomar, ilang taong ka na? 14 years old. Ang ating Panginoon nabuhay ng 33 years dito sa lupa. Pero bakit natin masasabi that He has lived a life that is really fulfilled? You know why? Because He fulfilled His purpose. May purpose ang kanyang buhay. Bawat isa sa atin ay mayroong purpose ng Diyos. Kaya ka naligtas. Kaya ka naririto. May purpose ng Diyos sa buhay. Amen.
Huwag mong iisipin walang purpose. No, there is always a purpose. At alam niyo ba na sabi ni Apostle Paul, dapat tandaan mo bilang anak ng Diyos, bilang isang ligtas, His purpose is to live that life that is in Christ. Anong purpose ng Panginoon? Luke chapter 19 verse 10, sabi nga to save sinners. Kaya nga from house to house, from village to village, He preached the gospel. At kahit saang lugar, at kahit nung siya'y mamamatay na doon sa krus, nag-soul winning pa rin ang Panginoon. Amen. Amen? Yung iba, pag may sakit, di na mapag-soul winning. Ang Panginoon, mamamatay na lang, may nawin pa siyang kaluluwa. Amen. Oh, patay na nga, may nawin pa. Natandaan niyo yun? That centurion, kumuha ng sibat, at sinibat ang Panginoon, at bumulwak ang dugo. Anong sinabi ng centurion? Truly, this is the Son of God. Ibig sabihin, he confessed that Jesus is God, that Jesus is the Savior. Pero may patay na. Ang katawan, hindi na nagsasalita, pero yung kanyang buhay was really filled with purpose, and the purpose is to save man. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, di ba anong sabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 10 verse 7? Then said I, lo, I come, in the volume of the book it is written of me to do thy will, O God. And sabi ng verse number 9, then said I, lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. At para magawa niya yung purpose na yan sa kanyang buhay, He humbled Himself even to the death of the cross. Ano ang purpose ng buhay mo? If you're a Christian, alam mo ba ang purpose ng pagiging Kristiyano mo? Are you saved? Amen. Whoever is Christian can say aloud, Amen. Amen. Mayroong purpose ang pagiging Kristiyano. That's right. Ano ang purpose niya? Balikan natin sa chapter 1 ng Colossians, verses 9 to 11. Nakikita natin dito ang purpose ng isang Kristiyano. Sabi sa verse number 10, or 9, rather, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that you might be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness. So what's the purpose of our Christian life? Ano bang purpose ng pagiging Christian? Well, he said, a worthy walk. To walk worthy. Kaya ka naging Kristiyano, kaya ka na-saved, para ikaw ay lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Pag sinabi natin walking worthy of God, tinutukoy nito sa testimony natin. Yung paglakad. Kaya nga, bilang mga anak ng Diyos, ay dapat lamang ang ating testimony, ang ating buhay sa labas. Yan ay nagpapakita kung sino ang iyong Panginoon. Amen. As your purpose. Kaya ka naligtas. To serve as light to other people. Testimony, the walk worthy. That is the purpose of the Christian. Kaya kung kayo maligtas, our life is in Christ. Christ is our life, and Christ has a purpose, and we have a purpose, and our purpose is that our testimony is a worthy testimony. Kaya kapatid, I encourage you to really walk worthy.
Sana kung ano ang iyong kinakanta dito ay kakantahin mo din sa labas. Kung ano ang suot mo sa bahay-sambahan ay isuot mo din kung ikay nasa labas. Kung ikay nagsasalita dito ng mga makalangit na ng mga salita, ay ganun mo din sa labas. Hindi ka dapat nag-iiba. Because our walk must be worthy. Sapagkat yan ang purpose ng pagiging Kristiyano. Hindi ka naging Kristiyano for not for anything else, but the purpose is that we walk worthy of our vocation. Lumakad tayo. Marami talagang mga hadlang sa labas, maraming mga kalaban sa labas, maraming mga pressure sa labas. The world is an enemy of Christ. Pero bilang anak ng Diyos, bilang ikaw ay Kristiyano, your purpose is to walk worthy of God. Kaya ka inilagay ng Diyos, kaya ka tinawag at maging miyembro ng Christian Bible Baptist Church that you would walk worthy and show a good testimony. Amen? Amen. Kaya nga yung mga vices dapat wala na. Lahat ng mga bagay na kasalanan ay dapat iniiwan ng isang Christian. What is that purpose? To walk worthy. Verse number 10, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work. There must be that fruitful work. Yan ang purpose. You have not been saved, not for anything, but Jesus called us and ordained us so that we will have fruit. Amen. Pag ikaw gagawa sa Panginoon, may bunga ang iyong gagawin. Hindi yung wala lang. Kaya ka iniligtas ng Diyos, kaya tayo inilagay sa simbahan so that we would have to have a fruitful work. Diba yung pangako ng Panginoon? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate therein day and night. And verse number 3, ano sabi niya? Ano sabi ng verse number 3? Look at your Bible. Psalm chapter 1, in verse number 3. Ano sabi ng salita ng Diyos? He shall be what? Like a tree planted by the rivers of water. And what happens? That bringeth forth his fruit in his season, his leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall what? Amen! Yan ang purpose natin. Na yung ating mga ginagawa will bear fruit, will bear much fruit. Amen. Kapatid, kahit kailan your labor is never in vain. Huwag mong iisipin kasi wala pang bunga ngayon. Ngayon lang yun. Right. You shall reap if we faint not. Kaya magtsaga-tsaga lang tayo. Akala natin kung minsan walang bunga yung ating ginagawa para sa Panginoon. Akala mo lang yun. Ano ba pag binabasa mo yung buhay ng mga great men? Read the life of Jack Hyles, life of the Prince of Preacher, lahat ng mga great men and women. Ano kung kailan lang nagbunga yung kanilang mga gawain? Bibilangin mo, pinakamaiksi sa kanila, 50 years. 50 years that they have been preaching. Saka lang nakikita nila yung bunga. Siyempre yung mga namatay, hindi pa 50 years, namatay na sila. Pero nagbunga pa rin after 20 years. Look at the missionary in China. Na namatay siya, pero walang na-establish na gawain. But he was faithful. But after 30 years, nagbunga ang gawain sa China. You know why? Pero sabi ng Panginoon, ang ating gawin, ang ating ginagawa, mga kapatid, hindi lamang pang 1 o 2 taon o 10 taon. Huwag kang magbilang ng 10 taon na pala ako, o kaya 5 years na ako. Ayos na ako. No. Bilangin mo,
isang siglo. Right. Amen. Amen. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, remember, our time frame should not be our time frame. It should be the time frame of God. Amen. One day to the Lord is how many years? 1,000 years. Kaya kung sa totoo lang titingnan mo, kailan ka naging Kristiyano? Sino dito na kinaligtas 25 years pataas? 25 years pataas. 25 years pataas. Ilan lang? 1. Nahihiya kayo kasi matanda na pala kami. 25 years pataas na naligtas. Ganun sila eh. Kasi nagpapakita yan ng katandaan. 25 years. Kumpara sa time frame ng Diyos, nakakailang taon na kayo. If you were 25 years, kung ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa atin, so 25 divided by 1,000. At yan makikita mo kung gaano kakatagal. Wala pa talaga, no? 25 is how many percent of 1,000? Point 25%. Wala pang 1%. Tama ba ako? Kasi move. Tapos percent, tama? Tama? 0.25%. 25 over 1,000. Sakto-sakto siya. Sige. Napakaliit pa ng proportion. Eh di lalo na kung 1 taon ka pa lang. O 2. Ay wala pa talaga. Tapos sasabihin mo, wala talaga bunga. Tagal-tagal ko na. Uy, kapatid, hindi ka pa matagal. Amen? Amen. That's why you stay. Live a life of Christ. Live the life of Christ. Your purpose. For your purpose. A fruitful work. In verse number 10 again. What is that purpose? And sabi niya sa verse number 10, and we have put on the new man which is renewed in the knowledge after the image. Or rather, chapter 1, in verse number 10. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and what? Increasing in the knowledge of God. Yan ang purpose mo. Yan ang purpose ng Kristiyano. Dapat araw-araw na ginawa ng Diyos, linggo-linggo na maikinig ng salita ng Panginoon, may nadadagdag sa iyong kaalaman. At hindi yan dito yun. Kailan ho yan matatapos? Pag alam mo na lahat, kasing alam mo na ng alam ng Diyos. Ha? Eh di pa paano ho yun? Eh, kaya nga kahit sa langit may aral pa rin. Agit sapagkat ang ating kaisipan, maliit lang yan na bahagi. Ang ating kaunawaan, and we shall know Him. How could you know Him now? Konting-konti pa lang yung alam natin sa Panginoon. Hindi dahil meron kang 35 verses na memoryado, kilalang-kilala mo na ang Diyos. Hindi dahil 10 beses mo na nabasa ang Bible from Genesis to Revelation, tigil na. Dami mo nang alam. Hindi dahil 25 years or 29 years kang nagbabasa ng Bible, every year natatapos mo ang Bible, and you have read already the Bible for 33 years or 30 years, ay alam mo na lahat. No! Your purpose is to increase in knowledge. Amen. Dapat natin tandaan yan. Kaya kahit alam mo na yung verse, makinig ka pa rin sa salita ng Diyos when your pastor preaches about that verse. Amen. Kaya ano sabi niya, itong salita ng Panginoon, yan po ay the treasure of God. Na para siyang, para yung bumubukal na tubig. Na hindi mo mauubusan.
Although kung minsan gusto natin na hindi lang John 3:16 ang alam mo. Gusto naman nating dumami ang alam mo. Pero hindi dahil memoryado mo na ang Genesis to Revelation, titigil ka na. No. Our purpose is increasing in kaya aral pa rin. Pag natapos mo ng basahin ang Bible mo, basa ulit. Amen. Pag natapos mo na yung doctrine class, sige lang, basa ulit, aral ulit. Walang katapusang aral. Ang sanlibutan nga, wala silang katapusan sa pag-iisip ng mga masasama. Kaya lahat ng klase ng mga istorya nagawa na nila. Pero tingnan niyo, may bago na naman sila. At ang buong sanlibutan nanonood pa rin sa kanila. Kailan ba yan tumigil ang Hollywood? Kailan ba tumigil yung ating mga artista sa pagpuproduce ng mga pelikula? Ano? Tumigil na ba sila? Hindi, ano? Pero tingnan mo ang mga istorya nila. Kahit saan sila kumukuha na. Makagawa lang sila ng istorya. Meron mo pati tik-tik. Mayroon na silang istorya. At sabi nila, ito ang kultura ng Pilipino. Kaya ito ang ating gagawin, ang istorya ng tik-tik. Tik-tik ba yun? Tama, tik-tik. Ibang tik-tik naman yung alam ng iba eh. Yung tik-tik-tik-tik, yung mga kukulang. Oh. Kahit saan sila kumukuha, walang tigil sa pagsusulat. At kahit pabuhay na ng my husband's lover, gagamitin na nila yun. Tapos ang dami pang, kahit Kristiyano nga nanonood eh, no? Gano'n nga. Tuwan-tuwa pa sila. Talagang manunood pa rin. Lover boy. Pero mo yan, lahat ng kasamaan, lahat ng mga kasalanan, gusto pa rin panoorin. At hindi ba palala ng palala? No. Kaya dapat kung ano man na nag-i-increase sa atin ang knowledge of God. Kaya aral ka ng salita ng Diyos. Napapansin na dumadami ang mga institusyon ng paaralan. Pag-aaral dito, parami na mga libro. Nalaman-laman ko yung DevCom pala hindi na, wala nang major. Lahat na lang ay kukuhanin nila. Sabi ko, nangyari doon? Yung bisita natin kanina, doon daw siya, sabi ko, anong major mo? Journalism, broadcasting? Hindi po, sabi sa amin, lahat daw po kukuhanin namin yun. Ha? Ganun. But hindi, kami yung first batch. Pero ilang taon niya? Parami ng libro. Yung mga librong alam ko, wala na. Yung mga pinagbibili nila, wala na rin. May bago na naman. Hindi ba? Ganyan-ganyan din. Ngayon, may K-12 na. Yung dati mga libro, wala na rin. Parami. Kaya hirap na hirap ng mga teacher. Lahat ginagawa nila yun para saan? Human knowledge. Knowledge that one day we cannot use in heaven. At we cannot use eternally. Hindi natin madadala lahat ng mga librong yun. Isa lang madadala natin. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen. Increasing knowledge. Kaya kung alin ang dapat na pagkaabalahan ng bawat isa sa atin, hey, Christian, kung saan ka dapat naging abala at hindi ka dapat nawawalan ng kagustuhan niya, ng desire, is the desire to learn from the Word of God. Amen. Increasing knowledge. Kaya nga kung meron silang mga school, at daming mga school na ngayon. Dati-dati, alam ko lang may school, yung mga advokasya, pagdodoktor. Ngayon, pati caregiving, meron na rin school. Tama? Oh,
Kahit na nga lang yata yung mga maliliit na mga bagay, may school na rin. Pati pagmamanicure, may school na. Nung unang panahon, ang alam ko yan, ay pinag-aaralan lang yan, tinitingnan-tingnan. Pero ngayon, may school na rin. Pati yung paggugupit, lahat may school. Lumalago sila sa kaalaman. Ay, pero yung Kristiyano, Friday school, wala siya. Sunday school, wala rin siya. Ay, anong matututunan dito? Kaya nga meron tayong Scepter College at kahit ayaw niya ng iba, itindig natin yan sapagkat kinakailangan na mga tao ay matuto ng salita ng Diyos. Yan ang sinasabi ng Panginoon, increasing, that's our purpose. And then last verse number 11, sabi na salita ng Diyos. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, and barbarian, Scythian, bond nor free, but what? Christ is all and in all. Christ is all and in all. Amen. Siya ba ang lahat-lahat sa buhay mo? Kaya nga sabi ni David, mawala na silang lahat. Whom have I in heaven but thee? And whom have I on earth but thee? Alam niyo, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, ang lahat dapat natin ay ang Panginoong Kristo. Hindi ka lugi pagkasama mo ang Panginoon. You have been blessed. You are blessed. We are blessed because Jesus is all in all and in all. Amen. Kaya sabi ni Apostle Paul, mortify your members. Mortify yourselves from fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry. Mortify yourself from anger, from wrath, malice, blasphemy, filthy communication, lying at one to another. Kasi nga tayo po, bilang mga anak ng Diyos, dapat yan ay iwanan na natin sapagkat ang lahat-lahat ay dapat ang Panginoong Hesus. Amen. Amen? Amen. Kung alin dapat ang ninanais natin sa buhay natin ay walang iba kundi ang presensya at ang persona ng ating tagapagligtas. Amen. Bakit kung minsan o kalimitan itong mga nasa sanlibutan pag nakita ang kanilang mga idolo nung pagpunta si Kobe dito sa Pilipinas, kahit bumabagyo ay may nga nagpupunta na para lang makita nila si Kobe. Si Kobe Bryant. Oh, pero mo kahit maitim, tara pupuntahan. At kahit may bagyo, may payong-payong yan, dala-dala. Bakit? Sa kanila, buong buhay na nila, makita lang nila si Kobe Bryant. At tingnan niyo nga si The King. Diba? FPJ. Hanggang ngayon, marami pa rin nandoon sa kanyang libingan. Andun pa rin siyata si Nanay. Hindi si Nanay Lourdes, si Nanay. Ang dala-dala pa rin nandoon, nagbabantay, naglilinis. Buong buhay daw niya ay ginugol niya saan sa paglilingkod kay The King. Hanggang ngayon naroon siya. Pero may binigay nila kanilang buhay. Pero kahit kailan hindi naman siya binigyan ng bagong buhay. Namatay na yung kanyang pinaglilingkuran, hindi yung nabuhay kahit kailan.
But our Christ, He died once, but after 3 days, He rose again. At sabi niya, iiwanan lang tayo saglit. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Kapatid, huwag kang manghinawa na maglingkod sa ating tagapagligtas. Choir member, huwag kang manghinawa na umawit para sa Panginoon. At ikay mangangaral sa Kanya. Because He will come again with us. Just stay put. Kaya maglingkod sa Panginoon. Huwag kang maghinayang na magbigay ng iyong buhay para sa ating tagapagligtas. Huwag mong panghinayangan ang 1 oras o 2 na paglilingkod sa Panginoon. Huwag mong paghihinayangan yan. For your labor is never in vain in the Lord. Kaya ngayong gabi ay dapat magpasalamat tayo sa Panginoon that we indeed have been risen with Christ. That our life is hid in Christ. Amen. That Christ, who is our life, and that Christ is all and in all. Let's all stand up, please. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Sa katotohanan ito ang pinagkaloob niyo po sa atin. Ang hinihiling ko, dakilang Diyos, ay patuloy ang bawat isa sa amin. Ikaw ang paglilingkuran sapagkat ikaw ang aming Diyos. Minahal mo po kami. Binigay mo po ang iyong buhay sa amin. Kaya ho, hinihiling ko na magpatuloy ang bawat isa sa amin sa paglilingkod sa inyo. Manguna ka maging sa invitation sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.